of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon mga kaibigan. Andito na po ang programang Kamalayan. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Masaya at maligayang kamalayan po sa ating lahat. Ako si Joyce Molo na lagi niyong kasama dito. Kahit kulang kami ng isa, marami man po kami ngayon. Magandang hapon muna sa iyo, Albert. Rinig ba ako? Yeah. Oo, rinig. Good afternoon. Welcome to Kamalayan. Buenas tardes a todos. Magandang hapon po. Magandang kamalayan sa inyong lahat. Si Albert Padan po ito, inyong lingkod. Dire-diretso na tayo kasi marami tayong bisita. Baka hindi kapusit tayo sa oras. Oo. If you would like to introduce yourselves. Diretso na natin. Talagang kailangan dire-diretso kasi gusto natin lahat sila makapagsalita at bakit sila nandito. Yeah. At syempre, unahin na natin si General. Sila na siguro mas maganda sila na kanya-kanyang introduce para kung paano ba nila gustong ipakilala ang kanilang mga sarili. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Joyce. Magandang hapon, Albert. Nagagalak kami na nandito kami sa programa nyo. Ako po si Police Chief Superintendent Bong Liuterio. Kasalukuyan po ako ang Director ng Regional Internal Affairs Service ng National Capital Region. And then, I have with me the mga kasamahan ko. Pakikilala nila mga sarili nila. Oo, pakilala na lang nila. Paano ba nila gusto ipakilala ang kanilang mga sarili? Magandang hapon po, ma'am, sir. Ako po si Police Superintendent Wilson Obaldo. Ako po yung Chief ng Admin Division ng Regional Internal Affairs Service, National Capital Region. Good afternoon, Ating. Good afternoon, Kuya. Alexander Tan, PCR po ng RIAS NCR. Salamat po sa pag-invite sa amin dito. Pleasure. Good afternoon, sir, ma'am. Ako po si Senior Police Officer for Eulogio Antonio Jr. Ako po ang Executive Senior Police Officer ng RIAS NCR. Yeah. Welcome. Good afternoon, Sir Albert and then Ma'am Joy. Ako po ay si Police Chief Inspector Evan Ibanez, ang Chief ng Regional Integrity Development Unit ng RIAS NCR. Welcome. Paano? They were saying that they have may mga advocacy sila, meron silang gustong i-share sa atin lahat para sa ating sa ating mga mamamayan, sa mga ating listeners. So, start natin kay General. Gusto namin pakilala yung aming office. Ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Kami po yung main instrument ng discipline and performance ng ating personnel at units ng PNP. We see to it that the discipline and performance of both units and personnel of the PNP is up to standards and up to the specifications made by the National Police Commission and then by the Chief of the Philippine National Police and by our Director or our Acting Inspector General, si Director Alex Roldan po. So, kami po ay parang ang tawag nila sa shortcut, we are the police of the police. Sila yung kalaban sila ng kanilang mga kasamahan. Hindi, kaibigan kami na partner kami nila. Ano yung lumalabas parang internal affairs yun? Oo, Internal affairs. Internal affairs. So, in other words, kayo yung check and balance sa mga we would like to think that we contribute in a very positive way into instilling, reminding our personnel that this is the standard of discipline which we all have. This is the demeanor and the conduct expected of a police officer. And then for the units, that these units are there to serve and protect the people. So they should be performing their jobs up to par. So basically po, dyan po ang direction ng aming operations ngayon. So in that process,
we conduct integrity development programs. Very interesting yung integrity development program namin, Bert. In the light of what we have talked about, yung in the making the mind believe and convincing the mind into thinking of a set of positive values or positive advocacies so that it can perform better, the person can perform better. Yan. So, yung ating through our regional integrity development, na makakumpleto ho natin yung tinatawag ko na continuum of internal affairs service operations na ini-implement namin sa RIAS NCR. Yun, nag-start po sa integrity development where we educate, we build the character, and we convince the police that this is what you have committed yourselves to do when you enter the police service. Right. And that this set of positive attributes and positive conduct will in the long run or even in the immediate term will bear fruits, beneficial fruits for not only for other policemen but also for you, because I have seen in the life of my career, I have seen that there are really police officers who are able to retire most orderly and most peacefully from the service, and they are the better for it. Their families never suffer the agony of going through cases filed against their husbands or their brothers or their sisters, because from the very beginning their minds were convinced na ito positive tayo. Kami sa IAS, we share in that advocacy of planting yung positive seeds. Wow, ang ganda sa naman minds yan. natin. We can convince the minds and we can convince the heart na ito yung gagawin namin. Positibo, tutulong kami. Kasi sabi nga ng Chief Philippine National Police namin, let us do one good act every day. Yung parang ordinary acts of ordinary men. Wow. Pero kung 170,000 kami na gumagawa ng one good act every day, 170,000 yun. Can you imagine if we can infect every other citizen ng ating country to do one good act every day? We're about 105 million Filipinos right now. So that will be 105 million. That will start I think a tsunami of good deeds Wow. to permeate Philippine society, and we will be the better for it as a Wow. society and as a people. That's it's good to hear that, General, kasi that's pretty much the advocacy rin ng Kamalayan. It's to promote positive acts, positive thoughts, and creating a positive atmosphere for each individual. And everyone starts with himself to affect everyone around you. And you're right, it creates a tsunami talaga na sabi. Tsunami talaga, it will create a ripple effect talaga. So we believe in that, and people have actually said to us na, magigit 100 million ng tao, kaya nyo ba yan? Well, we have to start someplace, di ba? You have to start someplace or you don't do anything eh. O, hindi tayo pwede matakot sa dami. Pero if we can affect the positive changes in everyone, wow, ang galing ng Pilipinas, di ba? Sobrang galing. There are two persons. Thank you for the na input nyo, kasi maganda yan na suportado namin kayo dyan. Oh, natutuwa ako kasi first time kong makarinig ng ganito, kasi sa tagal nang nasa isumbong mo kay Tulfo, ako talagang kasi mga problema doon, lagi may problema ang mga police, dalhin yan sa IAS, dalhin yan kay General. Natutuwa ako kasi dahil first time lang sa Kamalayan na may gantong mga kapulisan. At natutuwa din ako at least medyo okay ang image. Nagkaka-match-match Kasi pa. Panalo! Sa continuum natin, we start with yung upstream problem solving na Kasi when something happens already, may damage na yun may cost na yun di ba? Samantalang dito pa lang from the very beginning, from point zero, when we are able to convince them already na this is it, this is the way that you should go. Believe that this is beneficial for you. Then, andun natin, na-solve natin yung problem, upstream pa lang. So, it cannot cascade down anymore. So, yun ang ating thinking. And then, in relation to what you're saying na, yes, talagang mahirap, kunyari, titingnan mo yung
100 million Filipinos, Oo or nga you look at the 170,000 police force, and you try to instill discipline, and then you try to school them on performance. Mahirap, pero I can quote two people. Si Michael Jackson, sabi niya, Oo nga. I will start with the man in the mirror. Oh, di ba? Kasi dyan Oo. maganda nga yung sinabi ni Michael Jackson. Stand from the man in the middle para magkaroon ripple effect. Mag-ripple effect. Talagang Ganun talaga ang ating ang daming madadamayan kagad pag nadamay ito, damay kagad. Opo. So, we start with, sa amin sabi ko sa mga tao natin na let RIAS start it, let's talk about it, even talking about it, appearing here and talking about it has value in itself. True. Anything positive, any step forward that we make is a step forward in the right direction. So, Very good. yun ang belief namin sa Internal Affairs Service ngayon, that this is how we can contribute positively to the Philippine National Police. Yun nga, kailangan ng convincing din na we are a vital cog in making the Philippine National Police operations more efficient, more effective, and building the image of a Philippine National Police who really serves and protect the people. Wow. Very good. Is there anything else you know? Well, I would like yung chief ng Let's hear from the integrity other development generals. na si Chief Inspector Ibanez. Well, he is a very active person. He does integrity development activities on an everyday basis. Minsan 3 beses ang araw. So, Ivan. Excellent. Let me pass it on. Thank you, sir, sa wonderful information you've given sa mga boss po natin. Actually, sir, as designated as Chief Regional Integrity Development of the Internal Affairs Service, what I did in my duty, yun nga, sabi nga po ni General Lutero na aming Regional Director na ipasok sa mind ng bawat individual person o individual police rather, na ano ba kami? Ano ba sila? Sa araw-araw po, pag every time na papasok ako, every time in the morning na meron po kami kasi sa NCRPO kasi meron po yung DPAR formation, yung Daily Personnel Accounting Report ng mga units. So, iniisa-isa ko po yun as my duty na I have with them together with my colleagues na to remind them what RIAS NCR reminders give them na ang bawat police ay ganito po tayo. Dapat ganito tayo, hindi tayo gumagawa ng masasama para po ma-enlighten sila na ay, police pa pala ako. Hindi dapat ako gumawa ng hindi sila makalimot. At hindi nila i-abuse ang power nila. Opo, ganun po yan, ma'am. And then, sa araw-araw na ginagawa ko yun siguro, by that time, mainis man sila sa pagmumukha ko doon, sinasabi ko naman sa kanila na magmula po ngayon, kayo nasa police na, tapusin natin sana ang serbisyo nyo nang hindi kayo makalimot sa sinumpaan nating tungkulin. Kasi po mayroon po akong batayan ng aming PNP ethical standard na ang police ay dapat may isang salita. Ang police ay dapat loyal. Not only sa trabaho, siyempre to the family. Kasi maraming ayan nga po. Yes, ma'am. Joyce, parang ang dami mong alam. kaya nga po, ma'am, yun po yung mag-remind sa kanila na paano mo ipakita sa tao by yourself na isa kang makisig at waran na police kung sa sarili mo ay hindi ka ganun. At paano ka naman magiging ganun kung walang mag-remind sa iyo? So, kailangan lang talaga may pumupukpok sa mga kapulisan Isa po yun, everyday. ma'am. Well, kami yun. Hindi bali yun, sir, kahit na magsawa sila sa pagmumukhaan nyo kagano'n, yun ang kailangan kasi yung repetition. Sinabi ko nga kay General, lahat ng mga, if you want to change the way you think, change the way your results are, may continuous repetition. Lalo na yung may pinanggalingan na gusto mong baguhin, Yes, sir. you will create a new one, positive one, and then araw-araw, rini-repeat. Kasi yung nakuha mo ng kaugalian yan, araw-araw din na i-repeat yan eh. So babalik ta rin mo ngayon yun. Ganun. Yun ang yun. Kaya okay lang,
wag kayong ma-dishearten pag nagsawa sila sa inyo. Thank you. Kasi may isang strategy din po ako nakikita, sir, kasi kung ibabalik po natin yung mga nakaraang panahon, ng mga pulis pa, parang takot nga ang tao. Oo. Takot ang tao. And then pag nakitang pulis, parang maliin agad para sa kanila. O pag may nakita nga sasabihin naku, kaya pala may kaguluhan dyan kasi may pulis. Kaya pala traffic kasi may pulis. Pangalawa po, sa pulis naman din po, sa pulis din, yung mga bababang ranggo, minsan, takot din niya sa ibang pulis na officer, lalo sa aming IAS. Naku, may IAS dyan. Ganito po yun. So, evaluate ko sa isip nila na basta makita nila ako. Kasi, I always show them na nandiyan ako, kaibigan nila ako, kuya nila ako, ganun. Kaya, napansin ko, every time nadadaan ako, nakita nila ako, instead na iwasan nila ako, hindi, sir, sasaludo pa sila ng maayos sa akin. Kasi, from time to time na nakikita kami, hindi ako tiger look sa kanila. Dati po ba talagang iniiwasan ng IAS? Kasi po kasi po ang umiiwas lang naman doon yung mga hindi may mga ginagawang hindi maganda. Lalo pa, may question po ako, yung 'di ba may mga sa inyo dinadala yung may mga pulis na may mga kasalanan. Ano po ba 'yan? Kapag may nagawang kasalanan, talaga bang kailangang mag-aral ulit, kastiguhin ulit? Paano pa? Paano niyo ba ginagawa? Kasi ang thinking kasi, 'di ba? Ang thinking ng mga tao, wala 'yan. Lalo na pag dinala mo yan sa IAS. Bakit sa IAS? Ganyan, 'di ba? Bakit hindi mo dalhin sa Napolcom or 'di ba minsan hindi sa pleb na lang kasi pag sa IAS mga ano yan, kapwa kabaro yan tingin mo may mangyayari. Meron. Ay, sir. Komentaryo. Kasi we are allowed an autonomy of our processes. Kunyari, investigation processes namin, inspection processes namin, even our audit processes, allowed kami ng autonomy. And then under the law, talagang Republic Act 8551, we are empowered to investigate, to inspect, audit, and conduct case build-ups on erring PNP personnel. So, tama ka. Usually yan, pag may kasalanan yung isang pulis, may infraction siya of regulations, yun, may complainant, pumupunta sa amin, at pinoprocess namin yun. May tinatawag na pre-charge evaluation, and then if we find na meron siyang probable cause to charge him, we do charge him and assign a summary hearing officer to him, and then in 90 days we try to come out with a resolution which is recommendatory to the regional director. Sa case namin, the disciplinary authority is the regional director of NCRPO, si Police Director Joel Pagdilaw. So, ganun ho ang process. Although, ang IAS din, meron kaming motu proprio powers na we can investigate motu proprio yung mga violations na perceived namin na nagawa ng police, even though walang complainant. And then we can proceed with the case build-up on that. So, either way, whether kung may mag-complain o walang mag-complain, pwede kaming pumasok and then investigate and try to find out what really happened here. Wow, parang siguro wala pa kasi kung na-encounter na ganun. Puro kasi may mga complaint kaya at least alam ko na. Para di sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin. Kasi parang hindi naman nakikita yung process, that side of the process. Sa inyo, saka na kay Mon, nakikita yung nagrereklamo. Tapos, after that, meron kasi mga gano'n, papuntahin nyo dito, iimbestigahan natin, gano'n. Hindi na natin nakikita yung after that. So, I think the curiosity would be is, ano ba nangyayari or ano bang stats natin dyan na may nadidisiplina na ibabago na yung, paano ba to, yung atmosphere ba? Hindi yung sistema ng kapulisan. Correct. In as far as yung statistics namin for disciplining our policemen, like last year we had about 52 policemen charged with various offenses, 35 of which na process na namin, and we have recommended to the regional director of NCRPO for punishment. Some of these are involve grave misconduct, which means they can be suspended up to dismissal yung punishment, and we will not hesitate.
we will not hesitate to recommend for dismissal if it warrants. Kasi, alam nyo, why would we allow a few erring policemen to destroy the image ng PNP? Kaya nga tulad mo, sinabi nyo na merong nagko-complain pero hindi nyo man nakita kung ano nangyari. In a way, if you look at it from a positive point of view, it just tells you na there are just so few. There are just so few of these na nakakommit ng infractions. And sometimes, hindi pa sinasadya ito. Sometimes, in the course of doing your job, you get too enthusiastic also. And then you may violate police operational procedures, which will make you accountable to IAS para sa ginagawa, breach of discipline yun. So, in a way, positively yun na gano'n. Pero, rest assured na, and we have done it several times, no? A lot of times, lalo na with Special Action Force and NCR, na we have called for the dismissal and we have dismissed these people from the service and they're out of the service. So wala na yung kanilang benefits, wala na yung kanilang mga yung sweldo nila. Kasi yung iba naman po, 'di ba, parang naghahabol pa sila para mabalik. May mga ganyang case, 'di ba? Yes, so depende pa rin. Yes, yung due process kasi makes all these things appealable. Tama naman 'yon. Payag naman tayo na gano'n. Kasi hindi rin naman tayo perfect eh. Maybe we have overlooked some of the things na nangyari, or we might not have held all of the evidences, all of the statements, which would really tell us very accurately na ikaw may kasalanan ka, dapat ma-dismiss ka. So siguro may panahon din sila mag-explain, mag-appeal. So, inaalaw din natin 'yon. Rights din ng lahat ng tao to appeal, di ba? So, well, we will continue this discussion now. We'll just take a quick break, and may mga questions or if there's anything else you want to add, we'll do that as soon as we come back from the break. Mag-break lang muna tayo, babalik agad ang Kamalayan. Napapanahong talakayan sa mga issue't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Kaagapay ng sambayanang Pilipino, ang pamahalaan, mga ahensya nito, kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko, tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy po kayo
nakikinig dito sa programang Kamalayan. Ang ating pong oras, alas 4:33 na po ng hapon. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, mga walang nagtatanong sa atin ngayon, mukhang talagang nakikinig ng gusto. Dahil first time natin ganito, merong bumisita sa atin dito sa ating programang Kamalayan. Syempre, kailangan muna natin magpasalamat sa ating mga kaibigan mula sa Sogo. Lalo na ngayon, may init kung gusto magpalamig. Yan. Tama-tama. Baba kayo ng MRT. Meron Sogo dyan. Oo, lahat na alas ng MRT, may Sogo dyan. Pag hindi nyo na kinaya, pwede na. Actually, yun ang pinag-uusapan namin ng mga kaibigan ko kanina. Diyan na tayo, ganun. And it's cool, it's very clean, ganun. Okay, let's continue. Meron ka pa bang babatiin, Joyce? Sige ngayon muna, hindi tayo magbabati sa ating mga kaibigan. Kailangan We'll give the other three gentlemen a chance to say their part, kung ano yung participation nila, ano yung gusto nilang ipahiwatig sa mga co-kamalayan natin. Yes, si Police Superintendent Wilson Ubaldo. Magandang hapon po ulit. Meron po kasi kaming programa ngayon, of course, sa pangunguna po ng ating Direktor, Police Chief Superintendent Luterio. Meron po kaming tinatawag na RIAS Reminders. Wow, may reminder Opo. talaga ha? Kasi napapansin po namin na karamihan sa nagkakaroon po ng kaso ay yung mga nasa mabababang rangko. Mga PO1 hanggang PO3. So, isa po sa naisip ng ating Direktor na magbigay ng mga paalaala, kumbaga. Ngayon, isa po sa pinupuntahan namin ay yung National Capital Region Training Center, NCRTS po, kung saan nagtre-training yung mga bago nating PO1. So lahat yan kailangang dumaan dyan sa training na yan? Lahat po. Mga recruits po ang tawag sa kanila. Ginagawa, gagawin pa lang. Ginagawa na po namin, sir. Nag-start na po na. So yung parang reorienting na talaga ng direksyon, kung ang pananaw, okay. Kung bang mga matatandang mga kapulisan, hindi na ba kailangan i-remind? Hindi, kailangan pa rin ho. Kailangan pa rin ho. Kasi pinapaalalahanan po namin sila na sana huwag silang gumawa ng taliwas doon sa mga sinasabi mga rules and regulations ng PNP. Kasi darating din ang panahon na doon namin iiwanan ang organisasyon sa kanila. Kasi aminin man natin, magre-retiro kami sa pagdating ng mga ilang taon. So dapat yung mga susunod na henerasyon ng mga kapulisan ay maganda yung pananaw nila sa kanilang sinumpang tungkulin, upang sa ganun mabago namin ang imahe ng kapulisan. Wow, gusto ko yan. Very good. Well, very important yan. Kasi may marami, tulad sinabi ni Joyce, meron talagang negative na impression eh. Dahil sa mga ilan-ilan na gumagawa ng outside of yung pinaka-function nila, no, na hindi para sa kanila. Very good. Maganda yan. Opo. Si Alex Santos po. Alex Tan. Police Community Relations namin. Ayan, SPO2 Alex Tan. Magandang hapon, ating kuya. Ang PCR po, napakadali lang po. Dahil sa pangunguna at saka initiative ng ating direktor, ang RIAS NCR nagkaroon ng Facebook account. Lahat ng announcement ng RIAS, nandito po sa Facebook. Makikita nyo lahat, pati activities. So, hindi lang makakatulong ang PCR kasi makikita nila hindi lang puro kaso o kay problema ang pulis. Marami din namang ginagawang maganda. Tulad ng? Marami po. Nag-inspeksyon. Yung mga pulis sa daan, ini-inspeksyon ng mga IAS mismo. Talaga? As in yung mga, lalo nang hindi lang nasa daan ng mga pulis kasi di ba ang nasa EDSA ngayon, HPG. So, pasakop nyo din po ba yan? In-inspect din namin po sila. Good. Nakakatuwa yan, yung ganyang... Pati yung COMELEC checkpoints. Ini-inspect din namin ang COMELEC checkpoints ng PNP. Talaga? Kasi yung Good. COMELEC checkpoints po, merong patakaran yan eh. Okay. Yung COMELEC checkpoints natin, may standards yan eh. The Chief PNP enunciated those standards na gano'n. So kami, knowing those standards, we inspect itong mga checkpoints na ito and see to it na they follow regulations, na visible yung sign, nasa may ilaw sila, na merong
merong uniform patrol car doon. Oo. And they're doing things with courtesy. And they're not just texting there. Pero we do the same thing sa... Nag-Facebook, no? Yun ang babaguhin natin. Yun ang ating So, Sakit yun na yung ng mga karamihan. Yung mga text-text Oo, na. nga. Bigla natitigil. Nagte-text lang ito, hindi ginagawa yung trabaho. Kasi nag-ano kasi... Kahit saan ka tumingin kahit itong any establishment, opisina, kung saan man, ganun. But more Nagte-text than mga to. telling them na huwag kayo mag-text o huwag kayo we tell them na ito yung gawin nyo. Oo. Yun, actually, engage the people. Talk to actually, them. General, that's what I wanted. I would have wanted to, I wanted to add on to everything na lahat na narinig ko so far. Because kung meron man mga hindi maganda, we dito sa amin sa Kamalayan, we do not emphasize on what is not maganda. If you want to instill any changes, we talk about the changes, the positive changes na maganda. O ito yung maganda, ito yung dito tayo. Kasi pag sa amin kasi naniniwala kami na kung ano yung ini-emphasize mo, nilagay mo ng energy, siyang mangyayari. Yung ayaw mo, siya pa rin ang mangyayari. So, focus kami sa amin, ang ina-advocate namin, focus on the things that you want to happen. And so, that, kasi mangyayari din yun. Yung mga ayaw mo, mangyayari din. So, hindi namin binibigyan ng energy yun I'm falling in love with the terminology that you mentioned, yung kamalayan. In a sense, is a very deep thing. I think that sa integrity development, instead of just educating the mind, we should go to the consciousness. Kasi sabi mo nga, kamalayan is correct. consciousness. We should go to the consciousness. Because when a person is conscious about what he's doing, it's just a second thing to him. He does not even have to think about it. It just comes out naturally sa kanya. So, ganun ang ating... Pero the thing about kasi yung changing of your kamalayan is, like I said earlier, no, it's a change. May mga nakagulian tayo na hindi na nakakatulong sa atin at sa ating kapwa. So, how do you change that? Ugali na yan babaguhin natin yan by creating new, yung paulit-ulit. Hindi madali, pero it has to start someplace, di ba? So, babaguhin natin ang kamalayan natin sa nakakatulong. Kasi ganun nga, like I said earlier also, na ito yung ayaw natin, nakakainis yung mga ganun criticize people in government, and yun ang kinikriticize mo, yun ang paulit-ulit na mangyayari. Kasi karoon mo kasi, doon, ang kamalayan mo nandun ilagay mo yung kamalayan mo doon sa positive na gusto mong mangyari. Doon mo ilagay. Negative yung na-inject. Kahit na sinabi mong no of the negative, no this, lalapit din sa iyo, mangyayari doon. So, yes to this na lang. Doon tayo mag-focus. Yun ang pinupush namin Yes to this positive things para maging positive ang environment mo individually. Pagkasama-sama kayo, ang environment yun lahat. Can you imagine kung ilang daan libo kayo? Dami naman. Yung kalat na yan, hawa-hawa yan. Mauunahan nyo pa kami sa advocacy namin. Integrity development namin can also synergize with you sa show ninyo. We will be happy. Reminders also aired through you. Kasi positive yung reminders namin Pero yung si SPO4 Antonio, he's directly in contact with yung mga police non-commissioned officers namin. Sila yung mga models ng mga PNCOs namin Because they are yung master sergeants yan sila So, kung marinig natin kung ano yung ginagawa, maganda rin yung ginagawa niya. Sige, okay, good. Natin. Hello, ma'am, sir. Bali, ako po, tumutulong din po ako sa opisina namin. Unang-una hindi lang po sa mga programa ng ating direktor, kundi sa mga tamang bihis po. Meron po kami sinusunod na LOI, tamang bihis ng isang pulis. Wow, kaya pala gumagawa ko ng mga kapulisan. Kailangan po pag naka-duty, kumpleto siya ng uniform, nakabihis siya ng maayos, nakagupit, para po kaya-kaya naman po tignan sa publiko. Kasi po doon po nag-i-start yung image natin. Pag maayos ka mag-uniforme, nakikita po ng mga publiko na siguro magandang ehemplo to. Magre-reflect po kasi sa natin pagka nasa tamang bihis yung isang pulis.
Hindi yung malaki na tiyan, hindi pa kayang yung sarili niyan. Parang hindi pa Ganda, maganda sa ganda. publiko. Yun po, inspection po namin yung mga naka-duty sa mga presinto na naka-uniform talaga sila. Kayo naman po yung mga nasa presinto, yun ang trabaho ninyo. Opo, Tinitingnan niya, in-inspection. sa region tsaka sa mga presinto. Maganda yan kasi yung ang posisyon nyo sa kapulisan is a position of respect, no? Pero like I said, di ba? Pati na yung pagbabago ng kamalayan, it starts with the individual. So the respect starts from you. You respect yourself. Pag hindi ka di ba ang pangit ng suot mo, mukha kang basahan, gano'n. Kasi hindi mo rin respeto sarili mo. Yes po. So it really starts with that, gano'n. That too. Yun ang mga aspeto ng kamalayan na pinopromote namin, yung respect and love for yourself, kasi pag nandyan yan, maibibigay mo na rin yung respeto mo at saka pag love mo sa taong bayan. So, gano'n, maganda yung kung mapapatuloy. I will be happy to help you with pointers on what else you can do for the police force. Maybe we can have seminars or maybe we can have lectures. Very good. And then we'll gather a certain group of police like the Special Action Force or yung Regional Public Safety Battalion ng NCRPO. Then they will be the audience, and then we can talk about really these positive things, yung mga advocacy ng kamalayan. And then yun nga, ito very strong yung grupo nila because sila yung models kasi sila yung pinaka-senior namin na police non-commissioned officers. And yung junior police non-commissioned officers, yung mga PO1, really look up to them na ganito kami. At some point, maging ganito din kami, and we should look this good, we should be perceived this well. Oo naman. And then we should be behaving in this very respectable manner. Ganyan. So it all adds up pero ako agree talaga ako. And then I'm telling you now na talagang I'm convinced na it starts with the consciousness. Consciousness. It is. Kasi marami talaga tayong kaya hindi nagwo-work ang country natin is because ang kamalayan ng karamihan natin is mababa ang tingin natin sa sarili natin. Mismo. Sabagay, nasa kultura yan. May pinasok talaga sa ulo natin yan para mahawakan tayo ng mga dayuhan. Can we conclude therefore na yung mga police na who commit these kinds of offenses, those persistent, maybe can we conclude na maybe they've lost touch of the consciousness of who they are, Parang they have lost some kind of respect for who they are or what their uniform. It really starts there. It really starts there. If we can just start rebuilding also yung consciousness nila, yung respect nila for themselves. Siguro we are headed to the right direction. But okay. What we can do, you can help them change their consciousness. Pero alam mo, the bottom line is everyone will have to want to do it for himself. Ngayon, we don't believe kasi you cannot change people. People will have to want to change themselves for the better. If they're convinced, then all of these principles that yung tinuturo namin will help them, will help these individuals. Pero kasi may mga nakita na kami na tinutulungan mo tapos na naman ginagawa. Paano? Paano? Pero you cannot give up, di ba? You can just have to try. Can you imagine kung may mga iilan-ilan dyan na ayaw magbago pero ang karamihan ay nagbago na, mali-left out sila. They either try to change themselves or they'll find a way to out na lang ako dito, hindi ako bagay dito. Kasi mali-left out sila. They will become extinct. Exactly. So I think we can help you out with through our advocacy. And ito
pwede magtanong kasi nakikita ko kay General Luterio, napakataas ng antas ng kamalayan niya. Mataas nga eh. No? Diba? Nung mag-usap kami kanina sa labas, sabi ko, andun na pala si Jan. Oo, kasi 'di ba, natutuwa ako kasi first time ko makarinig sa isang kapulisan na ganito. Oo, bagay kayo sa Marami actually ang ganito na convinced and sold sa transformation program na sinimulan ng Philippine National Police. Of course, this is with the encouragement of our leaders sa political environment natin. So etong road namin to transformation, marami na kaming convinced na this is the way, because alam nyo, we went into the service, we also want na we will be respected for what we are doing, and we will be appreciated for what we can do for our people. Kasi hindi ka naman yung mayaman dito. Pero you create an image here na of hope for the community na this person, itong police na ito, pag nandito siya, nothing can happen to me. Nothing bad can happen to me. Yun ang magandang ma-achieve na impression. Alam, kasi pag yung impression na ito police to, pag may nangyayari sa akin, pwede kong lapitan to, walang gagalaw sa akin ng, di ba, nothing bad is gonna happen to me. Remember mo yung image dati na ang police dapat kuya. Wala na. Big brother siya. Well, but if you talk to a lot of policemen, especially our leaders, sina General Marquez, sina General Constantine, sila General Pagdilaw, na General Lasso, they actually speak in these terms, and they move in these sets of values also na we are here to protect and to serve, and we have these standards which we have to keep pace with. So dapat gumalaw tayo sa ganito. Siguro nga may mga ganyan yan. Yun nga lang, hindi, hindi siguro na ipaparating sa mga tao. Nakakatawa na meron kamalayan para na-discuss nyo yung mga ganyan. Kasi ang thinking ng mga tao sa mga kapulisan, iba na eh. So it's about time na sinasabi nyo nga na nagbabago na. Ang term na pupunta sa isip ko yung serendipity. Na napunta kami dito. And then nung mag-shake hands kami ni Albert, ang first namin na napag-usapan is kamalayan. Sabi ko, ano ba yung kamalayan? Sabi ko sa kanya, awareness ang pagkaalam ko. Sabi niya, no, it goes deeper than that. It's consciousness. Oh, tama, no? Sabi ko, so, parang serendipitous na nandito tayo na wala naman, tulungan. Tama, General, wala namang aksidente. There's a reason for people, for a group of people of same minds to get together. And then rehash plans of how we can make this, para ako politiko, our country better. Pero kasi naririnig mo yan, pero sa amin talaga this is very true kasi na-realize namin yung na it works for us personally. So parang it's too selfish not to share yung ganun. These are strong testimonies. Siguro bigyan natin ng bawat isa, ano ba ang kamalayan nila, bakit kayo naging pulis, at bakit nyo yung ginusto. O, di ba, ma-personal na natin yan. What is the consciousness? Yes. Una-una po, ang nangarap po ako ng maging pulis nung bata po ako. Talagang pinangarap mo na siya. Pinangarap ko na po maging pulis. Kasi siguro lahat naman ng bata nangangarap maging pulis. Gusto ko maging ganyan. Kasi meron siyang baril, magandang uniforme. Pero later on, habang nagkakaedad po tayo, nakikita natin, hindi lang pala baril ang pagpupulis. Meron pong advokasya na, kailangan mong tumulong mo para mapanatili mo yung tinatawag naming peace and order. Correct. Kasi maganda po kasing makita natin na sa isang lugar, wala pong krimen na nangyayari. Dahil nandoon ang pulis, nandoon may presensya ang pulis. Kaya dati, ang pulis kinakatakutan ng mga bata. Ngayon, iniiba po natin yun. Dapat, ang mga pulis ngayon, nalalapitan na ng kahit na sino, mahirap ka man o mayaman. Kaya kinakatakutan yan, kasalanan ng mga nag-aalaga yan iyak ka, andyan yung pulis, huling ka. May mga ganun kami naman, yung bata kami, parang, may mga foreigners dati dito sa atin, di ba, yung mga may
nagbebenta ng payong, gano'n. No, Mumbai. baka kukunin ka niyan. Pero yun ang patakot naman sa amin yung bata kami. So may yung mga nag-aalaga, ay, yun ang mga may kagagawan yan. Oo, nakakatuwa kasi nalungkot ako nung mga nakaraang panahon, nalungkot kami ni Alec. Kasi bakit ba gusto mong mag-police? May tinanong kami, aba syempre gusto kong yumaman. Di ba? Parang, ha? Kaya may narinig ako mga politiko, no, yung mga presidential balls nga. Narinig ko talaga na we have to improve the salary of the police force kasi kung maliit nga naman, paano mo naman bubuhayin ng pamilya mo? It's ridiculous, di ba? So there has to be some kind of emphasis on that versus million na bonuses ng mga government insurance company. Tama rin naman yan. Oo. Buti pa sila. Very simple ang needs ng police natin. Like our policemen just need that their children can go to school. So for a better future, that they can when their children get sick, their children can go to a hospital. Something like that. Very basic yung is food, clothing, shelter, and then of course love, no? Yan ang ating yung basic needs ng tao. So very very simple. Hindi naman kailangan na while it is true na kailangan namin na maging respectable din yung aming compensation so that mahirap nga naman na nasa kalsada ka, nagpapatrolya ka o nagsosurveillance ka, iniisip mo yung anak ko nga pala hindi pa nakabayad ng tuition fee. Baka hindi maka-take ng exam. 'Di ba? Mahirapan ang pulis. So, these are basic needs na ina-address naman. Ina-address na natin ngayon ang ating maraming ganun na yun ang mga pinagdadaanan na kung ano-ano naiisip na dapat kung ano-anong racket na lang ito gagawin ko ito magtatrabaho ko dito. Minsan mga ibang tao 2-3 trabaho pero konting maliliit para magkakasya sa isang araw kasi ang dami ring needs ng pamilya pero may narinig din akong gano'n na hopefully at when we pray that it can happen na our next leaders will come up with a solution to poverty, and make sure that everyone has schooling, that make sure that everyone has access to medical care, ganon, no? Lahat, not only kapulisan, lahat ng mga citizenry natin. Teka muna, bago natin ibigay ulit kay SPO to Alex Tan yung microphone. May question dito, sabi, Sir, bakit po kaya kapag nasangkot sa illegal activities ang ilang pulis, ang thinking na ng masa ganon lahat ang inyong hanay? Paano po kaya natin yun mababago, lalo na sa mga kabataan? Sir. Kasi naman, napakataas. Dapat maintindihan din talaga ito part din ng advocacy namin sa integrity development. Dapat maintindihan at ma-inculcate sa consciousness ng police na talagang mataas ang tingin at expectation ng tao sa atin. Correct. Totoo. And then, the other part is that we are only as strong as our weakest link. Hindi natin minimeasure ang sarili natin sa kung ano yung accomplishments natin, but yung sa discipline na pinapakita natin sa tao, because there also such a thing as psychological security na ma-feel nila na nandyan yung police, secure ako, walang pwedeng masamang mangyari sa akin. Then kaya kapag isang breach of discipline lang, isang abuso lang, talagang napoprostrate yung tao. Alam ba yung prostration na yung talagang tiwalang-tiwala ka, tapos biglang inalis yung tiwala mo, napaka-frustrated mo. So, sometimes, you cannot really blame people for expecting so much from your police and then getting so frustrated when these expectations are not met. Diba? So, kaya ganyan ang nangyari. But then again, what we can do about is really do these things like we can advocate, we can educate, we can conduct public advisories para ma-convince na rin natin ang tao, ma-mitigate natin yung damage na ginagawa ng bulilyaso ng isang pulis against sa kabutihan na ginagawa ng the whole organization.
May observation kasi rin ako na actually narinig ko rin eh. The reason there's very little discipline sa taong bayan is kasi maraming mga nasa kataas-taasan ay hindi napaparusahan sa katiwalian. At nahihirati na silang laging ganang ginagawa. Oo, ganun na. Nahuli na imbis ng nakulong na ospital. Yung mga ganon. So, ang iniisip ng mga tao, ay, naku, parang walang batas, walang hustisya. Itong mga nasa taas, nakakalusot, magpapalusot na lang ako, hindi na ako susunod. Yun ang mahirap. So, I think to instill discipline in our countrymen and yung magkaroon ng kumpiyansa is makikita kung may infraction, merong nakikita din dapat na may napapanish. Kaya ako, nagugustuhan ko itong nangyayari sa atin ngayon eh. Kahit matagal na natin alam na maraming kalokohan dyan sa taas eh. Di ba? Alam na natin, quiet lang tayo. Pero, unti-unti, sumasabog na eh. Pero, hopefully, lahat dyan mabago. Pero it starts, tulad ng advocacy namin, it has to start someplace. Ayan. It starts, di ba? Okay. Sige, bigyan na natin kay SPO to. Alex Tan ang mikropono. Mag-aano tayo, Candy, ha? Paalam tayo ng 5 minutes, okay? Ako naman po, bago po ako naging police, marami akong napasok ng mga private companies. Puro matataas po. Tapos, umabot din ako ng supervisory and managerial level. Tapos, nag-apply po ako ng police kasi hindi stable. Kasi nasa sales po ako. May competition, mahirap. Naisip ko, pag pumasok ako sa PNP, meron kang security of tenure. Ito po isang motivation para sa mga kabaro din, sa mga mababa, na ayusin yung pagpupulis kasi hindi madali, pero dito secured ang pamilya mo, may kinabukasan ka, hindi mahirap. Syempre pwede kang mamatay o ano, pero may tatanggapin ang pamilya mo, hindi katulad sa private, pwede kang ma-lay off, ganon. Kaya mamotivate sana ang mga kabaro na ayusin ang serbisyo. No, minsan napag-usapan din natin yan, Joyce, yung mga, sino ba nagtanong sa akin? Hindi, kasi nung panahon nyo, kasi bata pa kami, yung panahon nyo, may security of tenure, sabi ko, parang security of tenure kahit na nung panahon namin, sa gobyerno. Pero sa private, parang wala. You can lose your job, the company can close, wala security of tenure. Ganun. So, magandang motivation yan. Ayan, thank you. Kay SPO4. Yes, Mama. You have Ako naman po, Antonio. bago ako mag-police, isang security officer po sa isang bangko. So, dream ko talaga na maging isang police, ever since panabata ako. At ang motivation lang sana sa mga bagong papasok na police, maghintay lang kasi once na pumasok ka sa police, milyonaryo ka na eh. Hintayin mo na lang yung retirement mo, milyonaryo ka na. Although yung sweldo namin ngayon is napakaliit, pero pagka nag-graduate ka sa serbisyo, milyonaryo ka na rin kasi malaki na rin naman yung makukuha mo na benepisyo. Yun lang sana. Pero kasi kung talagang nasa puso mo yung pagiging pulis o maging isang pulis, kung yan talaga ang gusto mo, Yes, hindi ma'am. mo iisipin yung sweldo mo na Yes, mababa ma'am, eh. Kasi alam mo mababa ang sweldo, tapos gusto mo pa magpulis. Opo. Pero yung sinasabi niya na in other words, may bawi talaga. May bawi talaga. Lahat ng efforts, kahit na mababang sahod, lahat ng efforts, pag-retiro, maganda ang benepisyo. Kaya dapat maging mabuting pulis ka. Sana hindi sila magkakaso habang nasa serbisyo. Mawawala lahat, no? Opo. Ayan. Si Police Superintendent Wilson Ubaldo naman. Ay, sorry. Ibanez pala. Ikaw pa kanina ito. Evan Actually po Ibanez. kasi in my part, bukod sa lahi namin ng mga nasa military, may father, may grandfather, and then nasa puso ko din po ang pagiging sundalo, pagiging pulis. Kasi since bata pa po ako, 1969 nung ako pinanganak, namulat na sa akin ang pagiging military-minded, combatant or whatsoever. Kaya sabi ko, paglaki ko, sabi kong ganun, magpupulis ako. Kung hindi man PC, yan nga PNP. Kaya lang po nung ako nag-aral muna ako ng college,
sa PMI colleges muna ako nag-aral, which is the nautical science, para magseaman. Kaya lang kasi po nangyari yun, nahuli ako sa criminology. Kaya sabi ko, hindi ako, habang nag-aaral ako ng college within 2 consecutive years, hindi ako masaya. Parang hindi ko nagiging feel ang maging seaman. Kahit na sabi nilang, pag nag-seaman ka, dollars ang kikitain mo. So, pumasok na ako sa pagka-police kasi during that time, pwede pa yung second year college sa pagiging police. Pumasok na po kasi Regional Special Action Force. Para sa akin, yun ang buhay ko, sabi kong ganun. Kasi yun, dun talaga ang hilig ko, maging isang police. Pangalawa, siyempre, sabi ko, I don't want to become only lower rank, kailangan mag-aral pa rin ako. So, nag-aral ako ulit ng criminology para mas maintindihan ko po kung ano talaga pagiging police. Nasa puso ko po yun. Nung naging police after ko sa 3 consecutive years sa RSF Battalion, lumipat po ako ng CIDG. Doon na po ako nagtuloy-tuloy ng career ko. Kaya lang po, later on, nung nakikita kong, sabi ko, para yatang lalong maraming makikita akong pulis na nagiging conduct unbecoming hanggang sa nag-officer na ako. Yung bagang hindi sumusunod sa ng kapulisan, na tulad nga ng sinabi ni SP Opor Antonio na maging matipid ka lang, maging maayos ka lang, o maging masinop ka lang eh. Hindi mo na kailangan mangutong eh. Kasi yung sweldo mo, compared sa mga ibang tatrabaho, malaki na. Basta marunong ka lang magtipid at maging masinop. Huwag ka lang magkaroon ng bisyo na ikasisira mo, sugal o whatsoever. Kaya nga po, so later on, nung natapos ko ang ko sa CIDG, wala akong ibang piniling unit kundi Internal Affairs Service. Kasi dito ko po makita, sabi ko, siguro yung mga kasama kong pulis, matutulungan ko sila sa pamamagitan ng discipline. Which is, ngayon nga po, nailagay po ko ni Chief Superintendent Lotero bilang Chief ng Integrity Development. Kung ang way ko para sa kasamahan kong kapulisan, i-develop sila na tayong mga pulis ay ganito ang ating adikain sa buhay. Dahil, tulad ng sinabi ni SP Opor Antonio, pagka-graduate natin, pag nag-retired na tayo, may matatanggap tayong hindi na tayo manghihingi pa sa mga anak natin. May matatanggap na tayo para sa pagtanda natin. Yun nga, may security tenure na tayo. Kaya po ako naging police dahil yun ang hilig ko. At saka ever since, yun po ang minayin ko sa isip ko that a police career is not just an ordinary career. You must have an extraordinary policeman to be able to do your job. Ayan. That's very true. Thank you very much po. That's very true kasi siyempre mo yung buhay mo dyan, di ba? Oo, eto nga. Pa yun. Ayan, humabol si Willie. Sabi ni Willie, saludo po ako sa inyo, sir. Ayan. Saludo. Thank you very much, Willie. Si Willie ang isa sa mga regular namin na walang araw dito na hindi nagre-react sa mga pinag-uusapan dito. So, talagang sumusubaybay yun. Medyo may mga komentaryo rin. We're very happy. Thank you very much, Willie, for joining us again today. Okay, so medyo humingi tayo ng extra time dahil sa magpapaalam na tayo kasi hanggang alas 5 lang tayo, 5:06. We'd like to thank kasi meron pa gusto sabihin madagdag pa si General. Your parting words. First, thank you, Joyce. Thank you, Albert. I learned a lot today from you. Thank you. Because of especially about consciousness. I am convinced that consciousness as a tool for discipline and performance would be very vital sa operations namin sa Internal Affairs Service. I think we will be a very strong advocate of sinasabi niyong kamalayan. Because it will be a tool. Yung Internal Affairs Service niyo po sa Philippine National Police we are here to see to it that your policemen will act accordingly to protect and to serve the people. Yun lang po ang akin. Salamat po sa pagkakataon na ito. Thank you also very much for coming, General and gentlemen. So 5:07. Gusto namin magpasalamat sa inyo for coming over and explaining kasi this is an eye-opener also for us na may mga ganito kayong ginagawa at may possibility
No, very good, very strong possibility na pwede namin kayong tulungan. Just call out, reach out to us. We will be happy to point out and help you in your thrust to improve the performance and the consciousness of our police force. Yeah. So tulad ng dati, we'd like to thank everyone for listening and this magkarinigan po tayo uli. I'm sure you were able to pick up a lot of interesting things today na hindi nyo alam kasi ako hindi ko rin alam eh. Buti na lang na experience natin today and would like to thank them again for opening our eyes as well. So antabayanan natin yung FRS at KKK at susunod na sa after this program. Si Albert Padlan Huto would like to thank you and say wonderful kamalayan sa inyong lahat. Oo nga pala si non-uniform personnel Kelly sa Valerio, executive assistant niyo naman po ito, no. Hindi ka nag-appear dito ay makita ang iyong kagandahan. Ayan, thank you din sa iyo. At panawagan sa lahat ng alumni ng Carlos Albert High School. Ayan, Sport Fest 2016 po. Sa ano na po yan? Sa April 23, 2016. Ang start po, 7 a.m. hanggang 5 p.m. po iyan. Maraming salamat po sa ating lahat na nakinig dito sa kay Candy. Siyempre, ang magandang si Candy at mabait. Si Joey Nunag. At sa mga kaibigan po natin, hindi natin nabate. Ngayon lang po kami hindi bumate. Bukas po, antabayanan niyo ulit kami. Babatiin na namin kayo. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig. Hanggang bukas pong muli. Ako po si Joyce Molon. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita, pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita.